Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po namin ang maglilingkod sa inyo sa araw na ito, Martes, February 17. Happy Chinese New Year, Kong Hei Pat Choy. Ngayon pong araw na ito habang sinasagawa natin ang programang ito ay February 17 dito sa Pilipinas, araw ng Martes. At syempre, yan Chinese New Year. Year of sabi nga ni Stepes, Year of the Fire Horse. Naglalagablab na kabayo. Di ba? Na para po sa 2026. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa ating Master Control si Miss Susan Aizon, sa Wirecast si Justin, and of course ang ating Executive Producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Ayan. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong shortwave broadcast. At yan po ay hatid sa atin ng ating mga shortwave transmitter sa tulong na rin po ng ating mga katuwang sa Voice of America. And of course, sa ating pong real-time na live audio streaming, download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. Yan. And siyempre, sa ating pong mga nakikinig ngayon dito sa loob ng bansa at maging sa mga kababayan nating overseas Filipino workers at Filipino diaspora as a whole sa labas ng ating inang bayan. Kamusta na po kayo sa mga oras na ito? Kung kayo man ay sumusubaybay sa amin abroad, kayo ba'y nakahanda, lalo na dyan sa ating mga kababayan na mga OFWs at Filipino diaspora, dyan po sa China, sa Hong Kong, yan, sa Shanghai, sa Macau, at sa iba pang mga Southeast Asian nations na nagdiriwang din ng Chinese New Year. Kong Hei Pat Choy po sa inyong lahat. Okay. And of course dito sa ating Filipino community sa Pilipinas. Ayan, napakahalaga po ng role ng ating Filipino community sa Pilipinas, lalong-lalo na pagdating po sa ating mga tradisyon at kultura. Napakalaki po ng ambag ng Filipino-Chinese community. Unang-una sa ating ekonomiya, pangalawa, siyempre higit sa lahat, yung kultura at tradisyon na kinikilala at isinasagawa rin natin ngayon. Ultimo yung ating, di ba? Yung ating New Year, yung mga New Year ng the usual New Year pag salubong natin ng January 1, December 31, yung New Year's Eve papuntang January 1. Marami tayong diyan na inadapt na mga kaugalian at tradisyon mula sa ating mga Filipino community at marami pang iba. Lalo na sa pagiging business-minded ng mga Pilipino. Yan, marami rin tayong natutunan dyan mula sa ating Filipino community. Kaya isang tabi muna natin yung issue pagdating sa West Philippine Sea, yung sigalot sa pagitan ng Chinese embassy dito sa Manila at sa ating mga Philippine lawmakers at iba pang mga local officials, dahil yan naman ay labas sa relasyon natin sa ating mga minamahal na Filipino community. Sapagkat alam ko tayo, mga Pilipino, marami rin tayong mga kaibigan na belonging to the Filipino-Chinese community. Actually, maraming Filipino ang may Chinese descent. Di ba? Maraming mga Filipino ang may Chinese descent. Di ba si Limahong, kilalang Limahong, marami siyang descendants dito sa Pilipinas at marami pang iba dito sa Pilipinas. Kaya in such a way, being objective about it, maraming tayong mga Pilipino na may Chinese ancestry na kasama natin ngayon at nakakatulong na makapaglikha ng trabaho, mapalakas ang ating ekonomiya at makapagtatag ng mga industriya.
So let us set aside the issue on the West Philippine Sea. Hindi ko naman sinasabing kalimutan natin. Ang sinasabi ko lang po dito, yung pong sa West Philippine Sea, that is a matter of military or sabihin na natin security matters between the Chinese government and the Philippine government. Pero pagdating po sa ating mga Filipino-Chinese community, we hold dear in our hearts itong ating mga kaibigan, mga kamag-anakan at ancestry na we can trace back to our Filipino community. Ayan. So, Kong Hei Pat Choy, Happy New Year sa ating lahat, lalo na sa ating mga Filipino community ngayong 2026, Year of the Fire Horse. Makataya nga sa dividendaso. Alam niyo ba yung dividendaso? Yan, di ba yung karera ng kabayo? Anyway, baka sakaling swerte, malay mo. Alright. Pero, eto, meron tayong isang nakuhang balita dito. Actually, marami tayong mga balita dito pagdating sa ating ekonomiya. Kung nakikinig sa atin ang ating mga overseas Filipino workers, nakapagtala po ng mataas na OFW remittance ang bansa noong 2025. Ano po? Napakataas. I think more than 30% increase. Ano po? Ang naitala. Billions of dollars ang remittances. Yan ay sa kabila ng global economic slowdown, geopolitical issues, maging na rin dito sa issue ng korupsyon at local politics dito sa bansa. Pero, medyo meron din tayong balita mula sa Department of Trade and Industry na mukhang binaba nila. Binaba ng DTI yung investment target para sa kanilang top investment promotion agency, which is the Board of Investments. Sapagkat ang target kasi, mga kababayan, makinig kayo, ang target kasi for 2026 ay 1 trillion pesos. Pero ito ay mas mababa kung ikukumpara sa 1.75 trillion pesos target noong 2025. Ano kaya nangyari? Ano bang dahilan? Bakit ibinaba from 1.75 trillion pesos noong 2025, ngayon 2026 is 1 trillion pesos na lang? Ano bang mga sektor ng ekonomiya ang naging dahilan dito? At ano bang nakikitang epekto nito sa pangkalahatang estado ng ating ekonomiya, lalo na pagdating sa mga investments at foreign direct investments? So aalamin po natin yan mula sa mata at pananaw ng ating chief economist mula sa RCBC. Walang iba kundi si Mr. Michael Ricaport. Magandang umaga, Sir Mike. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Global na Tayo. Ay, magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay po. Nice to be back po. Kung Hei Pat Choy, Sir Mike. Patchoy. Yan, okay, sige. Alright, Year of the Fire Horse. Okay, Fire Horse. Kumbaga sa Tagalog, naglalagablab na kabayo. Anyway, alright. Sir Mike, can you explain this to us? Bakit binaba ng Department of Trade and Industry ang kanilang investment target for 2026 to 1 trillion pesos? Bagamat nung 2025, ang target nila is 1.75 trillion pesos. Mula dito sa kanilang prime investment source o promotion agency na Board of Investments. Sir Mike. Combination of factors po yan, Sir Ray. Kasi po, una, in recent years, maybe past 2 to 3 years, kasi hinihimay ko rin po yung datos niyan yung detalye po, no? Mm-hmm. Medyo na parami rin po yung investment approvals, lalo na sa renewable power. Lalo na yung mga wind power, offshore wind. Medyo marami. Kasi parang high base effect mo yung tinatawag doon, Sir Ray. Kasi, parang ang anticipation ngayon, syempre, approve investments yan. Ipa-prioritize din naman po, Sir Ray, yung deployment, yung implementation. No? Mm-hmm. Kasi syempre, siguro yung iba-ibang investment missions, no, yung mga official missions, trips, and yung mga iba-iba na yan, combination of effort na po yan, no, ng whole of government approach, and of course in partnership with the private sector, no, na paghikayat din ng mga foreign investors and partners, no. Kumbaga yung laki ng potential kasi ng renewable power, Sir Ray. Kaya naparami po, lalo na from the Europeans yan, napansin natin yan na hindi lang
wind power na yung sa lupa, pati yung offshore wind. Kitang-kita po natin yan. Sa Taiwan, nakadeploy na po yan eh. So, pwede po yan i-replicate dito. So, medyo naparami. Siyempre, medyo finite po yan, Sir Ray. Di naman po palagi na malakihang buhos na investments. Pero nakita po natin yon na ditong past 2 to 3 years lang na medyo marami, mga one time, big time yung mga yan. So, syempre understandable na pagkatapos nun, syempre, parang high base effect, no? So, parang yun muna, let's see kung meron pang dadagdag na marami, pero medyo unusually big yung mga investment commitments and approvals na yun eh. So, kailangan, priority ngayon, syempre, i-deploy po yun para maging actual na investments na. Let's say, one thing is approving it and another is also yung deploying it, no? On the ground. Syempre, it would take a while kasi long-term investments po yan, highly capital intensive, and napaka lalaki ng amount na involved. Kaya nagmanifest po yun doon. Kaya ito, parang mabuti diversify din po, Sir Ray, kasi meron din naman pong ibang mga industriya na kailangan din i-prioritize other than the renewable power sector Alright. po. Sir Mike, just help us to more understand this, lalo na yung ating mga nakikinig ngayon sa loob at labas ng bansa. When the figure is lowered to 1 trillion pesos as against the 1.75, ibig po ba sabihin nito yung figure na 1.75 last year, trillion noong 2025, was largely based on renewable energy projects from investors coming from outside the country, mga foreign direct investments. Tapos, kaya bumaba ng 1 trillion, sa sobrang dami ng mga investments pledges na ito sa renewable energy, hindi naman lahat ito may implement. Tama po ba yun? Siguro, Sir Ray, ito yung pag-prioritize ngayon, no? Na-approve na po yung mga yon. So, it's a matter of, i-roll out na po, no? Ng mga mga international investors, ng mga foreign investors. Kasi malaking pong kapital yan, Sir Ray. And karamihan din dyan, financing, no? Kaya, maaring matuloy, maaring hindi. Pero, kaya yun po yung tutok ngayon na making sure follow up at yung follow through, importante po yun na talagang sige para para ma-deploy ng tuluyan kasi minsan may varied reasons eh. Syempre minsan yung funding, yung ifa-finance yan through loan, through bond, or kasi mga long-term investment po yun, sir. Tsaka hindi naman po palagi may mga malalaking investment. Kung nauna na po yung mga sobrang malalaking amount, so, yun, pag-deploy nun, syempre, kailangan i-sustain din yun, no? Kumbaga, parang hindi naman po palagi may ganung kalalaking investments na in the billions of pesos or even dollars, no? Lalo na sa renewable power. So, it's also important then, Sir Ray, to also tap the other industries, no? Kasi renewable power is one, alam naman natin, medyo one of the highest po yung cost of electricity sa bansa. So, kailangan po yan. Importante na dumating yung supply. Kasi kausap ko rin po yung mga ganyang investors in recent years. Sabi nila, siyempre, understandable, minsan, kasama yun sa negotiation with the government. Kikita ba talaga po sila, no? Ayun po yung palaisipan doon eh. Kasi, sa dami, yun, parang nagmamanifest eh. Sa dami po kasi nang nag-invest, Sir Ray. Meron din po silang mga win-away din nila. Kikita ba sila dito? Well, dapat kasi mahal po yung kuryente. Mas mataas yung bentahan. Pero kasi sa dami ng pumasok, sa laki ng idadali nila scale, meron din silang, syempre, they're also weighing the pros and cons. Kaya pros, sige, kikita sila. Kikita ba sila na masusustain ba nila? Pangalawa, syempre, hindi lang naman sila. Meron din namang ibang, other than sa offshore wind or wind, minsan meron din naman silang competitor na papasok eh. Hindi lang naman po isang player yan eh. Tapos bukod pa po doon, Sir Ray, marami rin nag-invest sa ibang power like renewables like solar, hydro, yung ibang forms of electricity rin. So, sa isip nila, sa laki ng i-roll out na investment, syempre, dadami yung supply. May katanungan din sila,
hindi kaya bababa yung presyo. Kaso, matutuwa nga dapat yung mga Pilipino kung Bababa yung presyo. totoo. Pero sila naman namumuhunan, syempre, uutang sila, Mhm. mababayad silang interest, Mhm. kundi mag-i-infuse ng pera yung mga principals, no? So, meron din silang threshold na return on equity or return yung parang kita, no? Mhm. Sa capital na dadalhin nila, tsaka doon sa mga, syempre, yung mga hiniram nila, kung valid naman po yung concern nila. Wini-weigh po nila yan, mga negosyante po yan. Kaya nga po sila pumunta dito para kumita. Mhm. No? Mhm. Siyempre, wala naman po pupunta na ayaw naman nila yung, siyempre, nasa at the back of their minds, ina-assess din nila. Dami ba yung supply ng power at baka bumagsak yung power at yung ability nila kumita maapektuhan, no? Pero siyempre, that's one concern, no, Sir Ray. Kaya minsan, yung decision po nila, doon kasi long term po yan eh. Biruin nyo, magtatayo yan ng mga yung nakikita natin na parang Yes. mga turbines yan na malalaki. So it Mhm. would take time. Bibilin yung mga lupa na yan, tapos dadalhin yung mga heavy equipment na yan, itatayo, i-connect sa power grid. So long term, hindi lang po yung it would take time. It takes a lot of capital. Mhm. Bibilin yung mga property na yon, either bilhin or lease, no? Kung ano man yung form na mas practical sa kanila. Tapos, syempre, yung return on investment yan, maring hindi ka agad-agad sa laki ng puhunan ng kapital na Mhm. dadalhin po sa bansa. Kaya valid din po, kaya nga ngayon, it's a matter of convincing them. Sige, roll out nyo na at total, ramdam naman natin, mataas naman yung kuryente. Kailangan pa ng bansa natin yung Okay. mas maraming supply at Alright. dapat win-win din na sige tayo, mas affordable yung power price kasi dadami yung supply, competition. At the same time sila dapat they'll get the fair share of their return or kita, no? Mhm. Para pambayad din ng interest at return. So, yun po yung nagiging decision point nila eh. Kasi syempre, hindi naman po parang maaring sige, investment commitment, sana matuloy. Yeah, well and good kung matuloy. Pero minsan yung decision po nila based na kung tingin nila, hindi lang maybe bibilang yan ng taon, kung in the foreseeable future, kikita pa rin po sila. Pero bagay na bagay po yan sa bansa natin, Sir Ray, kasi archipelago po tayo Yes, eh. yes. Oo. Pero, Pe- go ahead po, Sir Ray. Pero Sir Mike, let me play the devil's advocate here dito sa interview na to. Hindi ba kasi you said nga win-win situation ano po Sir Mike. Of course, on the side of the consumer, siyempre mas gusto ng Pilipino mas mababa ang singil sa kuryente, which these renewable energy projects or pledges or FDI projects can possibly deliver. At the same time, siyempre itong mga investors dito sa ganitong klase ng mga proyekto, they would also want, like you said, value for their investment. Yung return of investment nila, kung bababa ang presyo ng kuryente, baka they could not get the profit na gusto nilang makita dito sa Pilipinas. Pero hindi po ba, Sir Mike, ang mga foreign and local investors, ang isa sa mga nagiging issue nila, kaya nahihirapan din sila magtayo ng negosyo sa Pilipinas is because napakataas na singil ng kuryente dito sa bansa. So how can we match those concerns, concern ng consumer, concern ng investor, regarding dito sa presyo ng kuryente na maaaring mapababa kung talagang maro-roll out lahat itong mga projects na ito, notwithstanding of course yung issue or yung concern ng mga renewable project investors na magtatayo sa Pilipinas. And siguro yung tanong dun sa profit o return on investment na gustong makita ng mga magtatayo na negosyo sa renewable energy, how much is the profit? Ano bang figure ang nakikita nila na para masabing, okay, doable, pwede rito sa Pilipinas, Sir Mike? Tama kayo, Sir Ray eh. Talagang iba talaga yung scrutiny o usisa sa datos na yan kasi medyo multifaceted eh. Marami pong konsiderasyon, Sir Ray. Ultimo yung mga yan, yung iba, yung binanggit natin kanina, yung profit object. Kaya nga po sila pumunta sa Pilipinas para kumita. Wala naman po pupunta din na dito na parang malulugi sila. Kaya understandably, yung may konting rin sila, no? Parang they need to be assured din na siguro kahit sila mismo, sa dami ng papasok po, mamaya sila mismo, kahit magkakilala naman po yan, no? Dahil mga big
global players Opo. or international players yan. Mamaya, sila, sa dami ng dadali nila, biglang babagsak yung presyo. Kasama po yun sa konsiderasyon nila. Mamaya, sige, baka dahan-dahanin muna nila, wag naman sabay-sabay, kasi kung sabay-sabay, baka sila rin ang maapektuhan pare-pareho, no? Dadami supply, bababa presyo. Yun, isa po konsiderasyon yun, Sir Ray, kasi dahil bibilang po na maraming taon yan bago sa yan hindi naman yan dadalhin dito, it will take time, no? At saka Sir Ray, ganito, yung mga investor, yung common concerns din, syempre yung mga ease of doing business, yung pagpapasok pa lang sila, dapat maraming permit po, maraming pirma, lalo na environmental po yan, Sir Ray, syempre sa mga bundok o sa mga kapatagan o dagat. Kasi may environmental permit and clearances po yan. At may mga, kung sakasakali, baka yung stakeholder, kung di naman po lahat, no? Pero yung iba may mga right of way, ganun. Kung kailangan, no? Yung mga, although they know that, of course, po, Sir Ray, kasi na rin yung mga ARTA nandyan na, no? Para papadaliin. Kasi sa naman typical na transactions with the bureaucracy, no? May mga naka-standardize, marami po talagang pirma. At they tried to reduce that already, yung more than 200 signatures or approvals, parang ganon. Yes. Kasi dapat mabilis din Tsaka syempre, papayagan ba sila kaagad-agad? Lalo may environmental concerns, minsan kung depende sa lugar, may indigenous people's concerns or yung environmental impact, no, sa society, sa community. Masalimot po yan, Sir Ray. Ayun po yung common concern ng mga even the other big infra projects, no. Kaya yun po yung yung ease of doing business and of course yung cost of doing business. Tama po yung sabi niyo, Sir Ray, kasi mapaibang industriya naman po. Kung heavy industry yan, gumagamit po yan ng maraming kuryente. Kasi yun nga po yung challenge din Kung halimbawa, mag-attract tayo dito ng mga heavy industries, yung mga heavy industries, yung mga maraming gamit na kuryente yan, natural, Sir Ray. Kasi kung yung cost of power tayo, minsan nagra-rank tayo for many years and decades. Matagal na po, no? Yes. Minsan number 2 po tayo, minsan number 3. Ang nauna po sa atin, ngayon, Singapore na po yung number 1, tapos Japan. No? Dati, mga 10 to 20 years ago, Japan po yung una, tapos tayo. So, yun po yung mga, tama po, Sir Ray, kasi syempre, yung cost nila pag namumuhunan sila, nag-negosyo, yung babayarin nila, kuryente yung malakas. Kung medyo mataas yung kuryente, at pwede na, kasi tulad yan, kausap ko rin yung mga yung mga peers ko sa Vietnam. No? Tinatrabaho din po nila yan, Sir Ray. Nagbibigay, kasi, po yun, yung form of government nila, socialist Yes, no? yes. So, minsan command, madali, no? Madali. Pag inuutos sa taas, padaliin yan, Tapos, magagaling sa taas minsan, Tapos may mga polisiya sila. Minsan may mga subsidies din sila sa kuryente. Yun. May ganun din po sila, no? Wala pong, dahil nga tayo demokrasya, iba po yung proseso sa atin, marami po talaga step. Yes. Sa kanila, controlled economy, no? Minsan, pag galing sa taas yan, inutos, mabilis. No, nadideploy ka agad. At sige, accommodate yan. Mukhang dapat siguro, Sir Mike, talagang i-push na yung mga pagbabago sa Constitution. Pero yung pagbabago sa Constitution, pagdating sa mga katulad nito, mga financial process, investment process, para mas bumilis by law itong mga pagpasok ng mga negosyo sa atin. Sir Mike? Ay, opo, Sir Ray. Importante po yan. Actually, alam naman po yan I'm sure. Pero kasi typically, pag tignan nyo po, no, yung typical na, ang dami po kasing bantay pag pag through the bureaucracy, sa dealing with with the government, etc. Kasi standardized po lahat yan May COA na nakabantay, may mga, ang dami pong bisan nga, ito, yung typical na ordinaryong opisina lang, tanggapan, no? Yung minsan, computer lang o printer. Totoo. Ang daming papel. Totoo. Imagine niyo po, kung makikipag-delete ng mga banyaga na mas malalaking amount na involved, mas mararaming equipment, tapos lalo na dealing with the government, no? Permit pa lang. Not necessarily transaction with the government, but
minsan yung mga requirement, no? Mhm. Kasi siyempre bago sila bigyan ng iba-ibang permit, mapa sa LGU yan, LGU level, national government level. Ayun, sinusunod po lahat ng mga protocol na yun, yung typical protocol. Kaya ayun po talaga yung, well, it's really, kasi ang ano po doon, nakukumpara nila yun sa iba-ibang bansa kung Yes, saan sila oo. pwedeng, Totoo. halimbawa yan, sa Vietnam, or sa Mm. China, or sa Mm. Thailand, no? Kasi yun po yung importante na bottom line po talaga. Although they know kasi we also meron din kaming sometimes meron din po kaming mga joint Mhm. na meetings and presentation with the various Mhm. government agencies, yung in helping attract Mhm. investments into the country. So alam naman po nila lahat yan. Lahat ng aspeto mapa yan, yung ease of doing business. Mhm. At it doesn't end there, no? Yung startup pa lang po yun, sir, eh. And once operating sila, siyempre, minsan may mga tax issues. Mhm. Siyempre, dapat klaro rin yung mga tax laws, no? Kasi minsan, pinakikinggan din namin yung mga, ano eh, yung mga foreign investors, eh. May mga common concerns din sila. Minsan, dapat yung clear yung mga polisiya pagdating, Mhm. halimbawa, sa taxation, walang mga parang gray area, or, well, dapat klaro yung and ano, yun, yung tinatrabaho naman po yun, making Alright. sure na yun, kinakausap yung agencies na lalo padaliin yung cost of yung ease of doing business, and of course the cost of doing business. Syempre kasama po yun bukod po sa presyo ng kuryente, the taxes that they pay, no? Dapat klaro, walang gray area. Dapat kung ano yung ano yan eh, kumbaga parang di ba Mm. yung pagka yung dapat yung consistency din doon sa Yes. rules, no? Aha. Not changing the rules in the middle of the game, parang ganun po. Tapos minsan pag mga big projects, dapat may assurance din na although these are age ano for many years and decades common concern, Mhm. yung mga level playing field, merong dispute resolution mechanism kung Mhm. kailangan, yung special courts. It's a whole of government and whole of Yes. country approach po, Alright. government sector and with the private sector as well po, sir. Alright. Now, on brighter news and statistics tayo naman, Sir Mike. Bagamat medyo binaba yung target para sa BOI, ang DTI naman nagsabi na mukhang maganda naman at bright ang future na nakikita para sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Ang target nila is 300 billion pesos for 2026. Ito raw ay 15% higher kumpara sa 260 billion pesos na approvals recorded noong 2025. Alright? So, having this BOI na sabi natin nag-lessen ng kanilang target para sa BOI ng 1 trillion compared naman sa PESA ngayon na nag-increase sila na target ng 15%. So what does this mean, Sir Mike? Well, kasi po, Sir Ray, yung syempre sa BOI mas ano yun eh, talagang lahatan yun eh, no? Yung BOI data natin, parang mas malaki po yung scope noon, buong bansa, no? Tapos, well, yun, nakita naman po natin kasi high base effect ang tawag doon. May nauna ng malalaki. And now, there's a need to really, syempre, i-promote din po yung ibang areas, no? Kasi Mhm. para kasama po yun sa ano natin eh, na mag-attract tayong maraming investment sa iba-ibang industriya, Mhm. palawigin yung manufacturing sector natin. Kasi maglilikha po yan ng maraming trabaho, sir, eh, pag mag-locate sila dito, no? Mhm. Mhm. Tapos, ayun po, no, medyo broad po yung spectrum nun, no, yung sa BOI. Mhm. Let's say, sa PESA naman, syempre, yung mga export processing zone, no, mas specialized kasi may incentives po doon sa mga various export processing zones sa bansa natin, no? Mhm. Iba-ibang bagay na bansa. Kasi mas oriented yung mga yon for the export market in the global supply chain, no? Alright. Kaya yun, kaya may incentive sila, no? Kasi parang minsan may dichotomy na yung mga for ano, kaya binibigyan silang incentive po, sir, eh. They're catering to the global market, no? Yung Mhm. mga Mhm. nasa export processing zones, no? Mhm. Para rin at the same time, syempre may advantage po sila, may mas mababa po yung taxes, at Aha. meron pa po sila iba-ibang incentives, no? Marami po 'yun, no? Para mag-attract ng mamuhunan at mas maging well, yung cost of doing business mabababa, mas maging profitable sa kanila, and mas makakompete tayo do sa
alternative countries, yung mga Mhm. kapitbahay natin dito sa ASEAN at Asia, no? Tapos, siyempre, yung ano naman, minsan may restrictions yun, pero depende, case to case eh. Minsan uh, ano sa global markets, no, mas oriented po talaga doon. Yung pero minsan ko po kasi may ano rin, may kinda balancing act din kasi minsan pag makapagbenta yung iba dito in the local market, baka ano, syempre sipin lang bakit well, pero ano naman 'yon, minimal naman, no, Alright. na baka may undue advantage compared to the local players. Pero the thing is, Sir Ray, ang importante po talaga, bottom line doon, maglilikaya ng maraming hanap buhay, no? At Yes. Mhm. kasi nagko-compete tayo eh. And I've seen them work eh. Na Mhm. talagang they're really doing everything na napaka innovative, napaka dynamic and Mhm. yung ano rin, kung nakikipag-compete tayo sa kasi yung mga pagkausap natin yung mga foreign investors, yung mga principals sa halimbawa sa developed countries like US, Japan, Europe, no? Yung mga namumuhunan, yung maraming kapital, tapos they're managing yung global supply, global production nila, global marketing. So, attractive naman po kasi yung market natin. Yes, that's one, no? Yung iba oriented po sa domestic market, yes. Mhm. Yung iba naman po for the global supply chain kasi yung mga foreign investor gusto din po nila mag-diversify, hindi lang concentrated sa isang area eh, no? As a matter of prudence, no? Pero ano rin, yung consideration po din nila, syempre, Yes. yung Mhm. dapat, yung kikita po sila na, well, so importante rin po yung, halimbawa, yung kasama po sa governance standard po yun, sir, yung pagdating sa, yun, lahat ng yun, yung mga, lahat ng related sa ease of doing business, sa cost of doing Mhm. business. Kasi syempre, makikipag-deal yan hindi lang sa national government, minsan sa locality kung saan sila Okay. maglo-locate. Minsan, so importante rin po na unified yung mga patakaran, no? Mhm. Alright. At the national level and Mhm. at the local level din, no? Na talagang ang mithiin po yung objective is to attract more of them, make it more palatable, make it more attractive kasi dahil ngayon may kompetensya po tayo, kitang-kita. Yung Vietnam kasi mura mura lahat yung ang proposition nila isa sa siyempre mababa yung cost of living, mababa yung labor cost. Mhm. So yung mga lower end na industriya, doon sila pumupunta. Yung mga sa buong mundo, yung mga damit, sapatos, gamit sa bahay, furnishing, no? Kita natin sa developed country, yung mga binebenta doon. Yun, mga made in, Yes, yung yes, kung oo. saan mura. Mhm. Mhm. Pero dating is yung tayo po, pinoposition po natin, sir, yung higher end, yung Mhm. talagang may competitive advantage tayo. Mhm. Tulad niyan, saan tayo namamayagpag, no? Yung mga high-tech industries. Mhm. Kasi, alam mo, yung mga heavy industries na alternative tayo sa developed markets. No? Alam mo, yung mga one of the biggest shipbuilding companies in the world, no? Mhm. Nag-expand pa rin po sila dito for many years. Their business has been growing, no? For their global customers kasi bakit po? Kasi mas mura pa mag-locate dito, no? Tapos syempre may supply ng labor at lalo na yung mga professionals, engineers, no? Tsaka syempre importante yung mas maayos silang makatrabaho nila, no? Yung Ayan, kultura okey. medyo yun kasi welcoming culture on top of the technical skills, no? Yung mas kumbaga mas madaling makatrabaho, no? Mhm. Kasi minsan factor din po yun eh. Minsan yung communication, nagkakaintindihan po ba? Pangalawa, yung ano rin, yung maayos din ba katrabaho? Hindi lang yan minsan puro pababaan ng cost, yung kalidad din po. Katunayan po, sir, hindi lang naman po sa yan yung ano pa yung mga higher end na yung hindi basta-basta lang pababaan ng presyo or cost of production or labor or cost of living overall. Ano ba yung sa ano natin, sa services, sa BPO, sa customer Oo, service. oo. Hindi po tayo matalo-talo diyan, sir. Where sige, buong BPO we're number 2 in the world after India. Pero yun, may mga meron din mga PESA buildings na Mhm, may mhm. for those no. Alam mo sa customer service kasi that's 70 to 80% of BPO. Number one ng Pilipinas, hindi tayo matalo tayo kahit gustuhin nila na talunin tayo kasi una, kung yung serbisyo po yan services sector. Kasi yung mga global companies based sa US yan or sa Europe or Australia, New Zealand or ibang developed countries,
they want the best for their global customers. Of course, Yes, cost is yes, of number course. one. Mhm. Cost, mas mura dito. It only cost them like for a long time. Mhm. 20 cents to the dollar. Eh, sabi nga ng ibang yung feedback nga po, hindi, it could even be lower kasi lalo kung pumunta sa mga probinsya. Di ba may mga Oo, BPO na meron, po. meron, meron. At Oo. sa probinsya kasi mas mababa ang upa, mas mababa ang lease, yung cost of living, lahat even lower than 20 cents to the dollar. So, syempre, tuwan-tuwa yung mga may-ari, mga CEO sa developed countries kasi it only cost them 20 cents doon sa bansa nila, $1 dito 20 cents lang. 20 Okay. or even less, no? Pero syempre, more importantly, pwede namang gawin ng ibang bansa yan eh, mas mura. But minsan, yung kalidad din po. Kasi Yes. yung global customers nila, eh syempre they only want the best for their Mm. customers. Mm. Una, pag nag-usap pa lang, dapat nagkakaintindihan. Mhm. Minsan accent eh. Di ba pagka hindi Oo, magkaintindihan, oo. ayaw naman nila mapahiya sa mga global customers. So Mm. gusto nila, at least meron tayo noon, no? Yung fluency, yung accent. Tapos of course, yung customer service oriented, yung warm and welcoming culture. So service quality wise, syempre on top of the technical skills. Ayun po kaya yung Pilipinas, 'di ba, kahit we're always number one Yes, on okay. that for a long time, no? Pero Mm. syempre may competition din po, no? Dahil nagtatry din yung ibang bansa mapa dito sa Asia, na mas mura rin sa mga Latin American countries, South American countries, nagtatry din sila. Kasi US po yung pinakamalaking market mas malapit po doon. Mhm. Sa manufacturing, ganun din po yung approach, no? Kasi sa manufacturing, yan, tulad yan, yung mga professional, yung how they work with, no, yung una supply of labor, that's number one, and of course the cost is much lower, pero minsan hindi rin yan sa pababaan yeah, true, minsan at a lower cost pero nandun yung skill, pero minsan nananaig pa rin yung skill, Mhm. yung ibang qualitative factors, yung Alright. of course yung supply ng professionals, ng engineers, ng mga yung at the same time yung kalidad din eventually, no? Alright. Kaya doon tayo yung niche natin doon sa higher end ng supply chain or value chain ng buong mundo. Yeah. Kahit yan, yung mga high-tech industries, halimbawa yung mga pinoproduce natin ng mga semiconductors, auto parts, no? So, yung yun pa yung pinapatutukan po, Sir Ray, Kung Mhm. marami pa tayo makuha kasi ngayon yung supply chain dumadami na yung ngayon dumadami na yung mga electric vehicles. Yes. Even self-driving or Mm. autonomous driving na yung mga yon, no? Tapos Pero- yung mga high-tech na AI, yung AI. Speaking of that, Sir Mike, speaking of that, I just want to get your reaction on this. Siguro, my second to the last of my question for today. May naging pahayag ang Chinese Embassy dito sa Manila regarding dito sa patuloy na world war ng Chinese Embassy sa Manila at sa pagitan ng ating mga lawmakers, particularly dito sa Senate. At mukhang sabi ng Chinese Embassy na if this exchanges of words at walang dialogue na mangyayari, baka makaapekto ito sa mga investments ng China sa Pilipinas. Short of saying na baka mag-pull out sila, stop nila yung kanilang investments or trade sa atin, that would affect us dito sa Pilipinas. As a financial expert at chief economist at that, gaano ba kalaki ang sabihin nating trade o bilateral trade o foreign direct investment ng China sa Pilipinas that they could say this to us? At wala ba tayong pwedeng gawin dito as a country, as yung ating Philippine economy, because the Philippines is a consumer-driven country. Siguro naman marami ring mga produktong binabagsak dito ang China na kinokonsume natin. Like you said, yung mga electric vehicles. Marami na ako nakikita mga electric vehicles dyan. Iba-ibang brand. Pero lahat yun, galing halos lahat sa China, maliban sa Tesla. Okay. Ultimo yung isang brand na Vietnamese EV car, ano pa rin yan? Technology pa rin nila galing sa China. Okay. Yung isang brand na nagsisimula sa letter B, nagtatapos sa letter D. Di ba? That is a Chinese EV car. At marami pang iba. Now, if
if the tit for tat comes to, sabihin na nating pulling out investments ng China, of course it will hurt us, but it can also hurt them. Tama ba ako doon? Oh, tama po yung Sir Ray kasi tama po yung mga binanggit nyo, no? You lay the groundwork na we're largely consumer driven. Kitang-kita naman po yan. Ano ba yung maraming negosyo natin with China? Sa trade po. When it comes to imports, marami pong galing sa China, no? Kitang-kita naman po natin yan, no? Kasi they try to be the global factory, eh. Although nagko-compete na rin yung Vietnam sa kanila, no? Kahit nga yung foreign investors sa buong mundo, eh, yung iba nagda-diversify na, eh, hindi lang puro sa China. Yung iba sa Vietnam kasi yung una mas mura, no? Kasi mas mura pa rin may mga parts pa rin ng may mga kasi syempre nauna nang nag-develop yung manufacturing at of course, syempre habang nagde-develop yung manufacturing for many years and decades, tumaas din yung labor cost. Di tulad sa Vietnam, medyo ngayon pa lang mas mababa pa rin po yung cost of production doon, no? Tsaka nagda-diversify po sila kasi dahil yan sa trade naman, hangga't maaari hindi naman dapat apektado yan, Sir Ray, kasi negosyo, may distinction yung sa negosyo at sa politika. Yes, no? oo. Sa diplomatic ties, no? Kasi tuloy naman po yung mga negosyante hangga't maaari, no? Hindi naman sila yung kalakal, yung mga produkto, goods, no? Lalo na goods exports po yan, Sir Ray, eh. Marami po talagang galing China. Kasi in as much as yung China naman sa buong mundo, ganun naman po yung approach din nila. They're like the factory of the world. Although nagko-compete na rin po yung Vietnam kasi yung mga ibang global companies, dinadiversify na rin nila yung production, hindi lang naman po. Well, kasi ang konsiderasyon nila, sige, China, malaking market, no? Tapos kahit mag-locate sila doon, may big domestic market. Pero kung papaba na production cost, right across the border lang naman po, naglipatan sa Vietnam. Ang storya po niyan, di ba, nung unang Trump administration, nagka-tariff na po sa China, naglipatan na po yung iba sa Vietnam at sa ASEAN, no? Maring indirectly, nakinabang yung Pilipinas. Pangalawa, bukod po doon sa tariff, kasi syempre, yung reality, kasi dahil nga, yung China minsan nagkaka-issues on territory, no? Mga territorial disputes, yung international law, nakaka-apekto rin naman po sa kanila yun. Kasi yung mga foreign investors tuloy, kasama po sa equation nila yun eh. Before they set up business, they invest. Kung sa China ganun, may konting gray area, may question mark on international law, tuloy, napapaisip sila, yung mga international investors. So, sige, wag na lang muna puro sa China, mag-diversify sa Vietnam, sa ASEAN. Yes. No, ganun po yung nangyari bukod po sa usaping tariffs, no? Kasi ESG standards sa po yung buong mundo, Sir Ray. Alright. Meaning, Okay, another one, Sir Mike. The peso, the story behind the peso strengthening against the US dollar. Kahapon, lalong lumakas pa ang piso, Sir Mike. It breached the 58 level. Nasa, I think, as of closing time kahapon nasa 57.98 ang closing ng peso against the US dollar. Can we see further strengthening ng peso itong buwan ng Pebrero, or pansamantala lang to? Yung iba kasi nagsasabi baka anytime soon we could be losing the strength at baka mamaya pumanik na naman tayo sa 60 level against the US dollar. How do you see this unfolding, Sir Mike? It's a global thing, Sir Ray. Minsan, yun nga po yung sinasabi ng local monetary authorities natin. Yung iba, speculation or superstition. Kumbaga parang, pero yung big picture po talaga, Sir Ray, nababa po talaga yung dollar sa buong mundo kasi nagkakat ng interest rate yung Amerika. Magkakat pa lang naman po. Nagkakat na sila ng 1.75 for 1.5 years since September of 2024. More than a year already. Habang bumababa po kasi yung US interest rates, nababa po yung dollar. Yun po yung cycle niya eh. May economic cycle po yan eh. So kaya yun, yung euro lumakas, tapos among the lowest in 4 months yung dollar versus the global currencies. And galing nga po yan ng 4-year lows at some point. Kasi kung tingnan nyo po, isa-isayin natin, against the Singapore dollar, pinakamalakas yung Singapore dollar, meaning mababa yung dollar since like
in 11 years since 2014. Mababa yung dollar against the Chinese yuan Mhm. in nearly 4 years. It's May of nearly 3 years po. May of 2023. Tapos yung dollar mababa versus the Malaysian ringgit, since almost in about more than 7 years, it's 2018. Bumababa po talaga yung value ng dollar. Mm. Buong mundo dahil po doon. Pero syempre, lalo na yung mga net exporting countries kasi marami po silang dollar na kinikita sa export sila no. Kaya medyo indirectly nakikinabang po yung Pilipinas doon. Alright. No, kaya yung po sir, it's a global thing. Tsaka may global shift kasi yung mga bansa na kasi bukod po doon yung independence ng central bank ng US, no, may questions about that, no. Dahil si Trump parang palagi siyang may mga comment siya na dapat magbaba ng interest rates yung US Central Bank. Independent po dapat yun, no? Naka-apekto rin po yun, yung independence sa Central Bank. Dapat yung decision nila based on data, no? And to manage inflation sa states. And yung pangatlo, kasi yung mga polisiya ni Trump, may unpredictability. Lalo na yung mga bansa or mga negosyo na yung mga hindi po medyo pabor sa yung mga on the opposite side, no? Kasi may mga threat of tariff si Trump, tapos sa geopolitics, meron din po siyang involvement doon. So, syempre, may unpredictability sa policies because of the trade wars, the tariffs, and the protectionist measures, and of course, the geopolitics na kung saan siya involved. Sige, parang iba, as a matter of prudence, total, bumababa naman yung dollar, bumababa interest rates. Nagsiship tuloy sila sa ibang currencies at sa ibang bansa, no? At yung pangatlo rin, no? Kasi parang ano rin consistent yun sa policy din ni na Trump na kung dapat yung pag mahina po yung dollar, pabor po sa export sila yon. Yes, At okay. saka pag sila naman ang mag-i-import, mas mahal. Di ba consistent? Papataw nga po sila ng tariff or import tax So consistent po na parang pabor din at some point, consistent sa policies nila na kung mas mababa po yung dollar versus the global currencies, pabor sa export sila yon. And at the same time, hindi sila napapasukan kasi mas nagiging mahal mag-import. Yung Alright. consistent doon sa tariff, hindi less competition kasi mas Okay. magiging mahal mag-import from the rest of the world, no? Ayun, okay. Sir Ray, fundamentals, ang laki po ng reserves natin no? Kumbaga yung reserves natin 112.5 billion. Marami pong ammunition at dollars na yung ating bansa, yung ating central bank, no? And that's 7.5 months of imports. Ang international standard is 3 to 4 months. So doble po doon sa international standards. Kaya nga po yan we're a net importing country, yes. Kaya to stabilize as a matter of policy, to stabilize inflation, it's also important to have a stable currency. And they have the track record, our local monetary authorities, they have the track record na for the past 3 years, no? Familiar levels. Kaya nga po, 57.98 na nga lang po kahapon may 3 taon, nakap po yan ng 2012, September 2012 hanggang October of last year. Hindi isang kusing, hindi na lumagpas sa 59. Nung lumagpas man, hindi naman po nalayo doon. Yung pinakamataas, 59.50 noong January 20, almost a month ago. Tapos, narespeto naman po yun, no? Sir Ray, we have to also move with the rest of the world. Pababa naman po yung dollar. Kasi pumupunta sa yung pera ngayon. Buong mundo, pumupunta sa emerging markets. Alright. Like Asia. So, pabor po sa atin yun, no? Okay. Tapos, yung remittance naman natin, yung pinag-usapan natin, nag-record high, no? Kaya, may mga pasok ng pera dito din na nakakasuporta rin sa peso kahit paano, yung BPO revenues. Kasi halos pareho, more than 40 billion this year, magiging $42 billion yan. Yung BPO revenues were the second biggest after India. Sa remittances, that's $40 billion, lahat-lahat, no? Yung cash remittance, 35 billion. Pag lahat-lahat po, kasama yung personal remittance, based sa IMF data, 40 billion. We're the fourth largest in the world after, una si India, tapos si Mexico na po yung pangalawa, then China, tapos tayo. Alright. Kaya, yun po yung mga natural inflow. May tourism revenues pa po tayo na $13 billion. Kaya, on the survey, sige, meron nga tayong trade deficit on the good side, no? $49 billion last year, no? Alos 50 billion. Kaso,
o i-adapt naman natin yung services exports natin, yung remittances, $40 billion. Yung BPO revenues, $40 billion. So, $80 billion na po yun, sir. Meron pang tourism revenues na $13 billion. So, that's $90 billion. So, kaya yun po yung reason bakit malakas po tayo mag-import ng goods kasi may pambili po tayo dahil kumikita po tayo ng on the services side. No? Kaya, Alright, okay. yun po yung mga konsiderasyon, sir. Kaya, kahit papano, yung stability na sustain. And the track record naman, more than 20 years, drain nyo po from 2004 hanggang August of 2022. Hindi yan lumagpas ng 56.50. Alright. At some point nga, nung 2030, nag-40 pa nga po yan eh. Ayun po yung kaganda. Ayun po yung, kaya importante rin, Sir Ray, going forward, yung nagdiwang din yung markets. Kahit yung stock market natin among 6-month high. Yung peso natin, the strongest in like 4 months, no? Pinakababa yung dollar against the peso in 4 months. Kasi tapos yung bond market natin gumaganda, mababa yung bond yields, yung borrowing cost, the lowest in like 2 months and also among the lowest in 15 months, no? Yung short-term interest rates, the lowest in 2 to 3 years. So bakit po gumaganda? At nakita natin yung bottom late last year kasi yung economic team natin nag-commit sa good governance reforms. Yun po yung yung reassurance. May catch-up spending dahil nga po dun, di ba nagka-underspending po late last year, naging maingat kaysa mapunta sa corruption because of the anomalous flood control project. O they would try to do catch-up spending this year. Yung economic team sabi 1.4 trillion and then hopefully ma-deploy po yun. And ngayon kasi it's already hinged on good governance standards, yung anti-corruption measures. Kahit nga yung national budget natin, napasa noong January 5. Iba na po yun kumpara doon sa previous year. And yung catch-up spending, iba na rin po yun. Kaya natuwa yung nagdiwang yung merkado natin. No? Yung kumpiyansa, bumabalik na. Kahit yung mga foreign direct investments sa pinag-uusapan natin. Latter part of the year, yung pinakamababa na nung at the height of the political noise, in a given month, FDI, mga a little over $300 million. Pinakamababa yun ng pandemic ka ba? Ito, November data, yung latest data, almost $900 million na. So, bumabalik na po yung confidence dahil nga po yung po yung importante. Kung talaga sineryoso po yan, yung lalo na, di ba, ultimo na galing sa Pangulo mismo, yung 4 na priority reform measures sa, yan, yung reforming yung anti-dynasty bill, umaandar na rin po yun at the committee levels, no? Yung reforming the party list system, yung creation of an independent people's commission, pati yung kadena. So, that would really, that would really reform in a significant way yung political system natin, no? And din yung okay. premise nun, So, magdidiwang talaga yung investor confidence po, Sir Ray, mapa sa FDI, yung investment commitments po ng foreign investment commitments fourth quarter up na 75% nung latter part of the year. So meaning, nag-recover na kasi malaki yung market natin, pupunta sila dito kasi we're the 10th, yung global companies, number 10 ang ranking natin sa mga sales nila, no? Ganun tayo kalakas, mga pinakamalalaking automakers, pinakamalalaking yung mga consumer goods company, yung mga sachet, shampoo, sabon. Number 10 po tayo. Yung ultimo yung mga fast food, mga beverages, mga soft drinks. Kasi we have the 12th largest population in the world. No? Malakas yung consumer spending natin. Pupunta yan dito. So, once the dust settles, so po nun. At given that reassurance, kasi Sir Ray, kasama po sa ESG standards yan yung score na yun eh. So kung nandun yung reassurance na yun, all the more na mas maging decisive sila na mag-invest dito. That's the missing link na hinihintay ng lahat since the political noise at nandun naman sinisimulan na, pina-follow through. Kung talaga sineryoso yan, kasi this year po is ASEAN. Naka-showcase po yung Pilipinas. I-imbitahin si Trump. So kung talaga this is the best way to create that good legacy, i-reform i-overhaul yung political system in a positive way, uplift yung governance standards, babalik yung kumpiyansa, lalong lalago yung ekonomiya. So, of course, magkakibat po yan yung catch-up spending ng government, no? After the underspending to make up for that, and it's hinged on good governance, pati yung reforms po na yun, Sir Ray. Kaya, ayun po may talagang we're looking forward may inaasahan tayong meron tayong we look forward na pag-asa kumbaga ayun, nakita natin, tinatangkilik na yung stock market natin, 6-month highs, no? That's the highest in like early August. And yung peso, the strongest in 4 months na since October. Kaya, ayun,
i-sustain po yung reforma na yan, Sir Ray. Yun po yung missing element na ngayon ina-address na yung good governance, anti-corruption measures, and further level up yung governance standards. At lalo tayong tatangkilikin ng foreign investors, Sir Ray. Kasi adherence to ESG standards means good business. Mas kikita po sila pag pupunta dito, pera ng retiree yan, mag-invest sa local financial markets or FDI. Yun po yung signaling yun ang ini-encourage ng global regulators Kaya ayun po, no way to go, Sir Ray, but to really go through the track, through the track And ayun, talagang lalago pa po yung ekonomiya natin kung sineryoso po natin, Sir Ray. Kasi magbo-boost yung investments, papanik uli, no, mag-grow uli, magke-create yan ng maraming trabaho. Kakibat din po yan doon sa catch-up spending on infrastructure kasi dadami uli yung labor-intensive yan. Maraming hundreds of marami pong industry at negosyo yung lumalago pag nandoon po lahat yun. No? Pag nag-boost yung infra spending, imagine niyo po yung mga laborer po doon, yung mga MSME na nagki-cater, yung mga suppliers, yung mga materyales, semento, buhangin, aggregates, woodwork, etc. Ganun din po sa foreign direct investments kasi kung nag-boost yung confidence sila, maglilikado po yan ng maraming trabaho, hanap buhay. So, ayun po yung yun po yung going forward kung talagang sineryoso yan. Inuunahan na nga po ng financial market, Sir Ray. So, hopefully, yung FDI din po, ganun din po yung kasi demographically attractive na yung market natin So, it's really a matter of giving yung maboost pa yung confidence nila and yung sentiment nila through good governance. It's a really whole of government and a whole of country approach, Sir. Alright. Okay. With that, Sir Mike, maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo sa amin. And again, for your valuable insights and direction on the matters being discussed. Salamat po, Sir Mike. Maraming salamat din po, Sir, at sa inyong mga taga-subaybay. Konghay Patchoy po. Konghay Patchoy, ang ating pong RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricaport. At dyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng ating programang Global na Tayo. Hanggang sa susunod na edisyon, maraming salamat po. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.